Hello po sa inyo lahat. Ako po si Joanna at hindi po ako isang ALT dito sa Japan. Ako po ay part ng community ng mga Eikaiwa no Sensei. And today I'm gonna share it with you guys kung ano nga ba yung tinatawag na Eikaiwa no Sensei or English Conversation Teachers. Pero bago po yun, gusto ko po munang liwanagin na wala po akong intensyon to compare the life ng isang ALT at sa buhay ko bilang isang Eikaiwa no Sensei. Hindi ko rin po gustong mag-share ng ibang story na hindi ko po yun na-experience. Ang lahat ng ibabahagi ko po dito ay base lang sa experience ko. So, ready na po ba kayo? Una po, sa application, actually, wala po akong pinagdaan ng screening, wala rin po akong ginawa mga demo. Dahil ang nangyari po, yung family friend po namin ay nirekomenda po ako dito sa aking employer. Nagkataon po na kailangan sila ng English teacher, tapos sabi nila, ay meron kaming kilala dun sa Pilipinas na isang lisensyadong teacher. So, 1 taon na po akong licensed teacher nung nalaman ko po na nangangailangan sila ng teacher dito. So, nung time po na yon, ang hiningi lang po nila sa akin is yung birth certificate ko, syempre yung copy ng passport ko, pati yung isang letter na hiningan nila ako. Pakadali lang naman pong ipadala yon. And then yung, buti na lang po, meron ako ng mga transcript of records, yung mga importanteng kailangan na meron ng kahit sinong mag-a-apply sa ibang bansa bilang isang English teacher. And then, 90%, hindi, tataasan ko naman po, 95% ng lahat ng mga pag-process ay ginawa dito sa Japan. So, ang tangi ko lang pong ginawa is inihanda ko lang yung mga personal document ko po. Nagpunta po ako ng Dusit. Ang sabi ko po dun sa travel agency na ginamit ko po at that time na kailangan ko po ng visa at saka ng airplane ticket. So, talagang ang ginawa lang po namin sa family namin is nag-pray, Lord, beke naman, ganon. Kaya, nung nakarating po ako dito sa Japan, all expenses sila yung gumastos. Pangalawa po, yung accommodation at saka yung mga kalakip na expense. Siyempre, pag may bahay ka, may kuryente, may tubig, may wifi, may gas, bill kang kailangan bayaran. So, part po ng contract ko dito bilang Eikaiwa no Sensei is lahat ng expense na yon ay sila po ang magbabayad. So, ang kailangan ko lang pong gawin palagi dito is huwag masyadong magsayang ng kuryente, huwag din po masyadong magsayang ng tubig, at kontian lang din yung paggamit ng aircon. Bago ko po i-discuss sa inyo yung schedule ko, mas maganda po muna siguro kung malalaman nyo kung anong iba't iba kong klase ng mga estudyante. So, sa umaga, andyan yung mga housewives na naghahanap ng mga activities na pwede nilang gawin. Instead na magstay sila sa bahay, lalabas sila for English, Tai Chi, yoga, kado, sado, calligraphy, ano pa ba, flower arrangement, hula, mga pilates, mga ganong activity, swimming, ganon. Sa hapon, uwian ng mga bata. Kaya after nila sa school, pupunta sila sa Eikaiwa. Hanggang pagpatak ng alas 5, alas 6, andyan na yung mga junior high school. Kasi mas late silang natatapos. Sa gabi po, andyan yung mga estudyante ko na mga nagtatrabaho. So after ng work nila, pupunta sila ng English class. So may mga estudyante ako na pharmacist, may estudyante ako na business owner, may estudyante ako na nagtatrabaho sa company ng family business nila. So, iba't ibang mga klase sa hapon or masabi ko na sa gabi kasi yun nga po, pang-apat, schedule. So, sa umaga nagsisimula ako ng alas 10, natatapos ako ng 12. Pagkatapos noon, kung wala rin lang naman pong kindergarten class, ang sumunod kong klase nasa 3 o'clock na. So, libre ako ng 3 oras halos. From 3 o'clock hanggang 8:30 ng gabi, nagtuturo po ako niyan. So, kagaya na sinabi ko kanina, after ng mga schools and ng work, yun doon nagdadagsaan yung mga estudyante. So, yun yung Eikaiwa. Kapag katapos nila sa lahat ng ginagawa nila, kasi hindi nga ito regular school, so doon kami nakasuporta. Sa lahat ng mga shinare ko po, ito talaga yung pinaka-excited ako, yung mga bonus na natatanggap ko dito sa Japan. Sa isang buwan, 4 na beses or 4 na linggo lang po ako nagtuturo. Yung pang-5 noon, kung may pang-5 Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, hindi pa ako nagtuturo noon. Yung mga estudyante ko, pag mag-travel sila, kahit yung mga maliliit, kapag bumabalik sila sa English class, lagi silang may souvenir para sa akin, tsaka para sa buong klase. Minsan mag-chat or tatawag yung estudyante ko, Joanna, absent ako. Lalo na yung mga private classes. Pag absent sila, ibig sabihin, pahinga ko yun. So, ako na yung nabayaran.
ako pa yung may pahinga. So, pwede akong umuwi ng bahay. Tapos, intayin ko na lang yung hapon kong klase. Meron akong estudyante na may co-op kasi dito po, yung nag-order ng pagkain. In-order niya rin po ko doon. Kung ano yung meron siya, pinibigay niya. Sana napaka-generous ng mga estudyante ko dito. Minsan, may estudyante ako na sumagot ng pang-travel ko. Siya nagbayad lahat. So, ang ginawa ko lang po is mag-enjoy doon. And ano pa ba? Yung mga estudyante ko pagka birthday ko, lagi silang may regalo. Yung iba talagang naghahanda pa para sa birthday ko. Ginagamit nila yung class ko. Yung class namin, para mag-celebrate ng birthday ko. Pag minsan naiisip nila na, Johan, sa susunod nating klase, doon tayo pumunta sa restaurant. So, doon kami magkaklase sa loob ng restaurant. Yung ano lang, chika-chika, habang kumakain chika-chika, tapos after ng time ko sa kanila, imamaneho na nila ako, drive na nila ako doon pa uwi ng bahay. Kapag minsan wala akong ginagawa, tapos nasaktuhan sa Sunday po or Monday, Joanne, baka gusto mo kumain sa labas? Sama naman ako. So, ang sarap lang po talaga ng ganong mayroong hindi lang teacher ang turing niya sa'yo, kung hindi family ang turing sa akin ng mga estudyante ko, to which I am very, very grateful. And pagbalik naman nun is sinisigurado ko na mas lalo silang natututo ng English. Kaya pagdating dun sa profession ko bilang English teacher dito, I always make it sure na dahil mahal ko yung trabaho ko, nagre-reflect yun sa kung paano ko nagtuturo sa kanila. And dagdag ko din yung bonus na bilang Eikay Wano Sensei dito, bonus sa akin kapag nakakapasa yung mga estudyante ko ng Eiken. Kasi yun yung focus ko eh. Hindi ako basta nagtuturo ng mga estudyante dito. I always make it sure na nasasabayan ko yung demand ng society. Kasi sa mga hindi po nakakaalam, may mga schools na ngayon dito sa Japan na pag hindi nakakapasa ng Eiken yung bata, hindi nila tinatanggap. So, mangilan-ngilan yung mga alam ko. And yung malalaman ko na bago sila mag-graduate ng junior high school, nakapagpasa na, nakatulong ako, part ako ng pagpasa nila ng Eiken sa Eiken 3 or Pre 2 at saka 2. Talaga namang sobrang happy. Bonus sa akin yun. Kaya pag ganun, yung family, yung parents, pag nagbibigay sa akin ng regalo, sobra-sobra din naman. Kaya masaya rin ang buhay ng isang Eikay Wano Sensei dito. And then another thing then is, yung pinakamalaking bonus na natanggap ko po dito was when I was given a help para ma-invite yung buong family ko dito. Kasi kung ako lang, tapos 5 silang imbitahan ko, malamang hindi kami maaprubahan. Pero yung employers ko dito, pati yung mga estudyante ko po, nagsanib-sanib ng puwersa para po matulungan ako at yung family ko na makarating dito sa Japan. Sabi nila, kung gusto mo ulit, kahit taon-taon yan, pwede mo silang imbitahan dito. Yun lang po. Kaya kung gusto niyo po maging Eikay Wano Sensei, bukod sa mga ALT, may ganitong pong klaseng position dito sa Japan. But I do hope and I do pray na yung mapupuntahan niyo pong employer ay talaga naman po na syempre po maayos. Kaya good luck po sa inyo.